Muli ito na yung pang last episode ko. Ako nga pala si Technical Sergeant Norman Salak. Currently assigned dito sa 45th Infantry Battalion, 11 Infantry Division, Philippine Army, acting Battalion Sergeant Major. So, ang ano ko na lang dito is yung sana may mapulot na aral yung mga kabataan o mga junior ko dyan na ano. Dito nung na-wounded ako sa Marawi, nag-recover ako. So, yun. Laging, yun nga, una talaga yung laging magdasal, laging mag-pray, ganun. Tapos sundin lang yung advice ng doktor, mga ganun. So, nung na-wounded ako is 2017. So, nag-recover ako ng ilang taon. Ngayon, after ng ilang taon kong recover, pero tuloy-tuloy pa na ako serbisyo, mga 2 taon na akong nag-recover. Hindi makapag nang mabigat na trabaho. Pero after nun, na naman, so tuloy pa rin, tuloy ang trabaho. So ako, 3 years sa Scout Ranger, tapos halos 22 years sa last unit na isa sa tinitingalang unit na pinanggalingan ko. So ngayon, andito na ako sa 45B, so 25 years in the service na. So tuloy lang ang serbisyo para sa mga kabataan dyan na ang kuwan ko lang sa sarili ko, kaya ako tumagal ng ganito is lagi ka lang sumunod ka lang sa, lagi kang sumunod sa utos ng mga senior mo, ng mga officers. Lagi nating tatandaan, level natin bilang mga NCOs, huwag natin kalilimutan yung NCO empowerment and NCO yung huwag natin kalilimutan yung chain of command. So, marami man akong pinagdaanan na mga war story, tsaka So, sa ngayon, tuloy-tuloy lang yung tuloy-tuloy lang yung pagserbisyo ko para sa bayan. So, gawin lang natin yung tama. Then, habang nasa serbisyo, dito naman sa pagserbisyo, siyempre, enjoy yun mo rin. Kung ano yung trabaho na binigay sa'yo, ano yung tasking mo, gawin mo lang. So, marami rin talaga akong natutunan dito na So, sa ngayon, dito ako tuloy-tuloy lang. Tuloy ko lang yung serbisyo para sa bayan. So, kung ano yung may tulong ko dito sa unit ko ngayon, so, ginagawa ko. Kung ano yung may share ko sa mga junior ko, yung kabataan, sa skill naman. So, nagtuturo rin tayo ng konting skill sa kanila na makakatulong para sa future na mission, ganyan, lakad. Hindi ko naman pinagdadamot yung mga natutunan ko na So, mga basic na na makatulong talaga lang yung mga ganon. So, muli, ako'y nagpapasalamat. Sana meron kayong matutunan at mapulot na aral dito sa aking kwento bilang isang sundalo na galing sa isang medyo unit na tinitingala, sabi nga nila. Master, gaano naging kalaking impluwensya sa'yo, inspirasyon sa'yo yung pamilya mo? Sa lahat ng ito, kasi elite unit ka talaga galing. And yung naging buhay mo naman, hindi biro-biro talaga. Kumbaga, hindi ka naman pala, hindi pwede, hindi sa, ayaw mo umuwi, hindi ka makauwi, hindi pwedeng umuwi. Di ba? Di ba may isa kang anak na. Ikwento mo nga yung, gaano rin yung naging
Karamihan kasi ng magagaling na sundalo, magagaling din ng mga ama sa totoo lang. Ikwento mo ngayon, Master. So, sa akin naman, sir, sa pamilya ko naman, sir, so, sabi ko nga, na ano lang din talaga si misis ko, talagang support lang siya sa akin. So, naintindihan niya yung trabaho ko. Yung about naman sa yung uwi-uwi na yan, sir. Alam niya naman talaga na kung hindi ako makauwi, naintindihan niya. So, in-explain ko rin sa mga anak ko na hindi nyo man nakakasama lagi si papa nyo. Sabi ko, nung kabataan ng bata pa sila, sir, ngayon kasi may ano na sila. Laki na rin. Laki na, sir, eh. So, naintindihan naman nila, sir. Si misis naman, simula nung nagsama kami, sir, ano siya, naintindihan niya ako kasi nung nagkakilala kami ni misis is bagong sundalo pa talaga ako, sir. Bagong PFC. Hanggang ngayon, kami pa rin talaga, sir. Oo. Yan naman yung ano ko kay misis. Tapos, sila yung inspirasyon ko talaga, siyempre, sa pagiging sundalo, pamilya man talaga yung ano natin, sir. So, kaya, Ikwento mo nga, Master. Kasi, minsan, tayo kasi, di ba, pinaglalaban natin talaga yan, nasa kanang braso mo yung bandila. Pero sa totoo lang din, kahit anong unit talaga, yung pamilya at Diyos ang talagang, umiiral din talaga na yung pinaka talaga na, siyempre, ikaw lang inaasahan ng pamilya mo at may mangyari sa'yo. Paano yung nila, di ba? yes, sir. Kasi, pero kung wala naman yung bandila ng Pilipinas sa kanang balikat mo, hindi rin, kulang din na pamilya lang din ang pinaglalaban. Kailangan may bansa na kasama, di ba? Yes, sir. So, siyempre, nung pumasok tayo ng sundalo, sabi nga natin, siyempre, handa tayong mamatay para sa bayan. So, para sa akin, nung pumasok ako ng sundalo, sir, talagang, alam ng misis ko yan, sir. Pinanindigan ko talaga yung trabaho mo na lalo na pag sa mga misyon, kung may problema na ako sa bahay, iniiwan ko talaga siya. So, nagpo-focus ako doon sabi ko, para ito, ganito, trabaho ko to eh. Para sa inang bayan, sabi nga nila, sir. So, kung dumating man yung time na may mas malaking mission na kailangan tayo, hindi tayo magdadalawang isip talaga, sir. Sige nga, Master, kasi syempre, marami kasi ngayon yung parang, yung nilabanan kasi natin ng mga terorista, NPA, sa karir natin, marami tayong kabayan naman na hindi masyadong makarelate dahil nga wala naman sila sa ganun na kaguluhan. Pero ngayon kasi, ito, nagbabanta, binubuli tayo ng mga China, ganun-ganon. So lahat ngayon parang concerned na, di ba, na lumaban. Ngayon, iano mo nga yung fighting spirit ng, ikaw, hindi ka naman talaga mandirigmang Pilipino, ano ka nga eh. Sabi mo nga eh, galing ka sa farm eh. At naging, ano ka nga sa pagiging mekaniko. Pero naging elite ka na sniper. Hindi lang elite. Call sign mo it, the elite sniper ka na tumagal ng 25 years. Na ano yung nagpatagal din sa'yo sa ganitong mundo, Master? Ano yung, na pampatapang din natin sa mga kasama natin ngayon na, huwag kayo matakot, andito kami. Parang ganun ba? So, sa akin, sir, siyempre, kung pagdating sa trabaho, sabi natin, siyempre para sa bayan. So, kung para sa bayan na yung pinag-uusapan, hindi tayo magdadalawang isip na suportahan. Kaya itayo yung buhay natin. Lalo na kung kukunin na yung sa atin, sa bayan natin, kukunin na yung hindi naman sa kanila na para sa atin. Kailangan natin ipaglaban. So, para sa akin, para sa bayan, hindi talaga ako magdadalawang isip na itaya yung buhay ko. Para sa bilang isang sundalo, kung ano ang commander-in-chief, ang commander natin sa taas, so sumunod tayo.
Yun lang sa akin, sir, eh. Yan yung panindigan ko. So, basta, siguro, ngayon, active pa ako. Hanggang mag-retire siguro ako, sir. So, pwede pa rin akong, ano, sir. Kung kailanganin pa rin yung serbisyo ko, kung kaya pa ng katawan ko, buga pa rin na, sir. 25 years. Elite soldier. 23 years doon. Elite sniper. Master, pasalamatan mo nga yung mga kasama mo na nauna na sa langit. Yun na, pinapasalamatan ko yung mga kasamahan ko na nauna sa akin sa 20 Scout Ranger Company. Yan. Si late Sergeant Obero, si late Sergeant Apatad, si late Sergeant kalimutan ko lang, sir, pero sa yun sila yung naging mentor ko talaga nung Ranger pa ako, na napakatapang, napaka-warrior. Si late Staff Sergeant Balye ng 20 SRC. Idol ko yan. Masalamat ako sa kanya kasi yan ang isang nag-motivate sa akin dito sa Basilan. Nagpatapang sa akin yan. Turo. Then yung mga iba naman, mga junior ko na nakasama ko, si late Eugenio Marawi, dito sa Zamboanga Seeds, late Camerino, si late Olivar, at si late, kalimutan ko apelyido niya. So, nasa isip ko siya. So, hindi ko talaga makalimutan yung mga yan. Nagpapasalamat ako sa kanila. Sa mga naitulong nila, sa serbisyo nila, sa bayan. So, isa rin sa mga pasalamatan ko na napakatapang din. So, Zamboanga Seeds, Tumarawi Seeds, si late Staff Sergeant Lopez. Maraming salamat, Ching, sa serbisyo mo sa Armed Forces at sa ating inang bayan. Yung sundalo na alala talaga yung mga kasama. Yes, sir. Talaga yan, sir. Mga nauna na, pero inspirasyon natin sila kasi sila, hindi nga sila nagdalawang isip na tayo yung buhay para sa trabaho, para sa bayan. So, how much more pa kay tayo, sir? Ito last. Ito na last. Mag-encourage ka naman ng mga nag-aambisyon na magsundalo, na katulad ng pinanggalingan mo na background, at yung mga gusto rin mag-sniper. Huwag mo sabihin na yung unit mo, pero call sign mo, elite sniper for 23 years. Sa mga kabataan ngayon na nangangarap maging sundalo, so ituloy nyo lang yung pangarap nyo. So, kung ano yung pangarap nyo, kung yung pangarap nyo maging sundalo, ituloy nyo lang. So, pag ano talaga yun siya, kumbaga paghirapan mo talaga siya. Kasi mas masarap na paghirapan mo siya na makuha mo. So, sa mga gustong magsundalo, lalong-lalo na gustong pumunta sa isang elite na unit, gaya ko, nag-umpisa ako sa Scout Ranger, nang napunta ako sa isang unit, so, kung makapasok na kayong sundalo, gusto nyong maging kagaya namin, yan, maging sniper. So, may ano naman yan siya. Pero dapat talaga, focus ka. At para sa akin, number 1 talaga, huwag kang negatibo talaga. Kahit malaki ka o maliit ka, huwag ka talaga mag-negative. I-push mo lang talaga siya. Ituloy mo siya. Yan. Alam niyo, mga sa lahat din, masarap ang buhay sundalo. Sarap nga ng buhay namin dito. Pags. Mamaya, magkakape na kami. Yan ang buhay ng mga sundalong Pilipino. Dito kami sa Ungkayapukan, Basilan, napapalibutan ng mga saan nakipaglaban sina Master noon. Bagindan, Tipo-Tipo, Albarca. Master, maraming salamat. Salamat, sir.